Totoo po na maraming nagagamit ng kaaway na katanungan sa mga kapwa ko o kapwa natin lingkod ng Diyos na nagsasabi nakakarating sa akin at ang marami pinararating sa iba na kung tunay daw akong anak o lingkod ng Diyos, bakit ganito ang aking kalagayan? Ito po yung malaking kinakasangkapan, natitiyak ko kinakasangkapan ng dyablo. Hindi malunok, hindi matanggap ng maraming lingkod ng Diyos. Waring nasa larangan ako, nasa larawan ako na parang naglalakad sa ilang. Waring meron pang ginamit na salita para daw akong namamalimos. O parang walang katiyakan. Madalit salita ay sa akin discernment ay sinasabi kung mayaman ang Diyos natin, bakit ganyan ka? Parang laging kaawa-awa. Sa totoo lang po ay dinanas ko ang maraming kaakibat doon ay mga pang-uusig. Merong isang reverend na ginagalang ng ating Body of Christ na iparating sa akin ng aking formerly superintendent. Walang daw maglakas ng loob sabihin sa akin ang ipinarating na salita. At diretso sinabi sa akin ng aking former superintendent, nakausap mo ang mataas nating leader. Pero ang pinararating sa iyo, kailangan mo raw ay psychiatrist. Sa biyaya himala ng Diyos, hindi ako nagtanim ng galit. May karanasan po ko, pastor, na sinasabi ko ng may pag-ibig at diretsuhan ng mensahe ng Diyos. Hindi matanggap ng pastor sa kanyang pagkagalit sa harap ng aking may bahay, kasama ang kanyang may bahay. Dumistansya kami, inilayo niya ako ng bagya. Nagubad ng barong. Doon sa kanyang pananalita at tinig ay anyong naghahamon ng brasuhan. Ako po ay biyaya ng Diyos na natili sa kapakumbabaan. Sa Mindanao, meron pong nag-welcome sa akin. Siyang ginamit ng Panginoon upang ako, ang aking may bahay at 2 anak na dalaginding ay tanggapin. Talagang siya po yung nagpamalita sa mga pastor na ang dala-dala ko ay halaga ng pananalangin at panunumbalik ng ating unang pag-ibig sa Diyos. Pero sa ilang araw, ilang linggo ay nakasalingit ang kaaway. Siya rin ang ginamit ng kaaway para ako ay tabuyin kasama ang aking pamilya. Pinuntahan kami doon sa aming isang bahay na pinasilong kami ng isang mananampalataya. Hindi pa siya tumutuloy sa tahanan ay nagsusumigaw. Ang sabing gano'n ay, Brother Roger, sino ka ba talaga? Hanggang kailan ka ba dito sa aming lugar? Galit na galit. May kasama siyang matandang pastor, pero under discipline, kaya hindi gumigibo. Akin siya pa rin kinausap ng mahinahon at sabi ko, Pastor, pasok ka muna. Dito tayo mag-usap. At sinabi ko sa kanya, Pastor, hindi mo naman kinakailangan ipagsigawan
at ipagtulakan kami. Ayan ang aking may bahay, nagtutupi na ng mga damit. Bago ka pa dumating, kinausap na ako ng Panginoon, lisanin na ang lugar na ito. Yan po'y nangyari sa Agusan, Mindanao. At nung marinig niya yun, at na-discern ko, natatakot siyang ilantad ng Panginoon. Nung marinig niya ang ganong kataga, sabi niya sa akin, sa harap ng Diyos, accountable ako sa Panginoon. Sabi niya sa akin, "Oh, praise the Lord! God bless you, Pastor! Pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka saan ka man dalhin." Ang Diyos hindi natin mapagtataguan. Muli, pastors, naranasan ko rin ang ganyan takot pag merong pinadadala ang Diyos na mananaway. Nung panahong ako ay pastor, pero liko na ang pamumuhay. Muli, purihin ang Panginoon.